Ma'am, dahil dun sa mga naging issue sa 2025 national budget, according to Malacanang, si Presidente plano na talagang personally i-monitor yung magiging process sa proposed 2026 budget. And willing daw siyang umupo kahit sa BICAM. Your comment on that, ma'am? Kahit willing si Presidente, he cannot. He should not. Hindi pinapayagan niya ng konstitusyon. The power of the purse is wielded by Congress and Congress alone, not the executive, not any member of the executive, not even the chief executive. Sapat na yung executive ay magpadala ng national expenditure program sa House. From then on, it is in the legislature's hands and in our hands alone. Paglabas sa BICAM na 2 panel lang ang uupo, sakalang magkakapapel ulit ang Office of the President to either sign or line item veto. Kung as observer, not allowed din, ma'am? Walang papel ang presidente bilang observer sa BICAM, sa konstitusyon. Pag ipinilit yan, baka magkaroon pa sila ng problema. Encroachment yun sa inyong power of the purse, ma'am. Baka kasuhan sila or, di ba? I mean, di pa nga out of the woods dun sa mga inireklamo sa kasalukuyang budget namin, 2025. Magdadagdag pa ba sila ng problema sa 2026 budget nila? It's their call. But I think it's wrong. So ano na lang yung dapat gawin para hindi na maulit yung mga nagiging controversy sa approval ng national budget, like dun sa nangyari sa 2025 budget? So, iniintay ko yung magiging desisyon ng Korte Suprema sa inihain ng kaso. May mga proposed reforms, budget reforms na magaganda na inihain, halimbawa ni Senator Ping Lacson. Maraming long-standing proposals sa budget reforms, yung mga budget reform advocates, na yun ang mas unahin dapat naming i-consider at isagawa kaysa papasukin si Presidente sa BICAM.